Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng 2 taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tuntungan nito. Itinayo ang mga bastidor. Isinuot sa mga argolya ang mga trabisanyo at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan, tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaban ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng paningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat nanatili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi namay, ang haliging apoy. Ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naranasan ng mga tao ang presensya ng Diyos sa kanilang paglalakbay sa disyerto. Ang tawag nila dito ay Shekinah, the presence of God. Ang Shekinah ay nararanasan din nila sa tabernakulo. Ito isang tolda na pinagawa ni Moises ayon sa instruction ng Diyos. Sa tabernakulong ito nilagay ni Moises ang kaba ng tipan. Nilalaman ng kaba na ito ang 2 tapyas ng bato kung saan nakasulat ang 10 utos. Isa pang tanda ng presensya ng Diyos ng Shekinah ay ang ulap na lumulukob sa tabernakulo at sa buong bayan. Kung tumataas ang ulap na ito, babaklasin ng mga tao ang kanilang mga tolda at ang tabernakulo kasi maglalakad na sila sa disyerto. Kung bababa ang ulap, titigil sila at maglalatag sila ng kanilang mga tolda. Doon muna sila titigil. Talagang ginagabayan sila ng Diyos. Sa gabi naman, ang Shekinah ay ang haliging apoy na nagsisilbing liwanag sa dilim ng disyerto. Talagang hindi sila pinababayaan ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Pinapadama ng Diyos na kasama siya nila. Maaring sabihin natin, mabuti pa ang mga Israelita dahil naramdaman nilang physically na kasama nila ang Diyos. Ang nakakataka, nandyan na nga ang Shekinah, pero madalas nawawalan pa sila ng tiwala at nagreklamo pa sila.
Pero tayo, mas higit na tayong may tanda ng presensya ng Diyos na nakakasama-kasama natin. Pero hindi natin siya pinapansin. Nandyan din ang tabernakulo sa ating mga simbahan. Ang maliit na liwanag sa simbahan natin ay nagpapaalaala sa atin na nandyan si Jesus, also physically present, waiting for us to speak to Him in the Blessed Sacrament. But unfortunately, we take Him for granted. Kahit saan tayo pumunta, may simbahang Katoliko. Nandun ang Diyos, nandun ang si Jesus. Dalawin naman natin siya. Puntahan natin siya at kausapin. Madalas natin siyang tanggapin sa banal na komunyon. Hindi niya tayo pinababayaan. He journeys with us. Sa totoo lang, ang tabernakulo ni Moises ay anino lang ng tunay na tabernakulo na nasa atin ngayon. Sa panahon ni Moises, bato lang ang laman ng kaba nila. Sa atin, si Jesus mismo, sa kanyang katawan ang nasa tabernakulo. Dalawin at kausapin natin siya. O Jesus, sa banal na sakramento ng aming tabernakulo, salamat sa presensya mo sa amin. Tulungan mo kaming kilalanin ka bilang Panginoon na nakikilakbay sa amin. Nandyan ang iyong presensya sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.